Habang pauwi, biglang tinanong ni Cao Wenshin si Guning, Ningning, bumalik na si Tiaman sa CTF, at mag-isa ka na kay Xiaoteng ngayon. Bagamat hindi natapos ni Cao Wenshin ang kanyang pangungusap, naunawaan ni Guning ang kanyang kahulugan. Namula siya, at iniwasan ang tanong ni Cao Wenshin. Gayunpaman, hindi pumayag si Cao Wenshin na sumuko. Marahan niyang kinatok ang braso ni Guning at muling nagtanong, Ningning, nagawa mo na ba iyon sa Xiaoteng? Siyempre ang ibig sabihin noon ay sex. Si Cao Wenshin ay isang birhen, kaya nahiya siya nang tanungin niya si Guning tungkol doon. Bukod dito, hindi niya maiwasang isipin si Zinbei at kunan ng larawan ang kanilang pagtatalik. Nang matanto ni Cao Wenshin kung ano ang nasa isip niya, namula siya at tumibok ang kanyang puso. Medyo nabahala si Guning nang tanungin siya ni Cao Wenshin tungkol doon. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat para kumalma. Bakit mo naman natanong yan bigla? Wala lang, medyo na-curious lang ako. Ayos lang kung ayaw mong sabihin sa akin, sabi ni Cao Wenshin. Inabot sila ng humigit kumulang 20 minuto upang maglakad pabalik sa kanilang mga bahay mula sa Night Snack Street. At bukas na ang mga ilaw sa bahay ni Guning nang makabalik sila, na nangangahulugang nakauwi na si Leng Xiaoteng. Bakit bukas ang ilaw sa bahay mo? Nagulat si Cao Wenshin, pagkatapos ay nalaman niya ang dahilan. Tiningnan niya si Guning na may inggit sa kanyang mukha at sinabing, naiinggit ako sa iyo na mayroon kang mapagmahal na kasintahan na naghihintay sa iyo sa bahay. Well, babalik ako sa pwesto ko at matutulog akong mag-isa gaya ng dati. Pagkasabi noon, naglakad si Cao Wenshin patungo sa kanyang bahay. Nang tumalikod na siya, lumungkot ang ekspresyon niya. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kalungkutan. Nang bubuksan na sana ni Guning ang pinto, bumukas ang pinto at lumitaw sa paningin ni Guning ang matangkad at malakas na figure ni Leng Xiaoteng. Ngumiti si Guning sa kanya, pagkatapos ay naglakad papasok. Sa sandaling pumasok siya sa bahay, idiniin siya ni Leng Xiaoteng sa dingding at hinalikan siya ng walang pag-aalinlangan sa mismong pasukan. Nagulat si Guning at nagpumiglas. Ito ang pasukan. Mabuti naman, at hindi masamang gawin ito sa isang bagong lugar, sabi ni Leng Xiaoteng. Naging interesado siya sa mga bagong paraan ng pakikipagtalik. Medyo nabahala pa rin si Guning, ngunit hindi siya tinanggihan. Hindi sila bumalik sa kwarto hanggang sa matapos ang isang round ng sex. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Leng Xiaoteng para tanungin si Guning. Anong ginawa mo sa kanya? Nag-iwan ako ng 2 hiwa sa bawat pisngi niya gamit ang isang kutsilyo, at pinilit ko rin siyang uminom ng isang baso ng droga, sabi ni Guning. Hindi kailanman nagbalat kayo si Guning sa harap ni Leng Xiaoteng. Hindi siya nag-aalala na baka isipin ni Leng Xiaoteng na malisyoso rin siya, dahil ganoon siya, at hindi siya magbabago dahil sa isang lalaki. Si Guning ay hindi isang ordinaryong babae sa buhay na ito o sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. May isang bagay sa kanyang dugo na hinding-hindi magbabago. Bagamat alam niyang hindi takutol si Leng Xiaoteng, tinanong pa rin niya ito, sa tingin mo ba mabisyo ako? Mapapaisip ka ba kung ang mga kamay ko ay puno ng dugo? Gusto pa niyang marinig ang sagot mula sa bibig nito. Papayag ka ba kung ang aking mga kamay ay puno ng dugo? Tinanong siya ni Leng Xiaoteng ng parehong tanong. Bilang isang miyembro ng espesyal na puwersa, wala siyang mas kaunting tao na napatay kaysa kay Guning sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Siyempre hindi. Hindi naman, sabi ni Guning. Mga ad ng pub future. Hindi ko rin gagawin, sabi ni Leng Xiaoteng. Pinili nila ang isa't isa at handa silang tanggapin ang magagandang punto at pagkukulang ng isa't isa. Hindi ito nakakagulat na sagot, ngunit natuwa pa rin si Guning. Kahit na in love sila sa isa't isa, at alam na alam nilang dalawa, iba pa rin ang pakinggan. Ang maramdaman ito ay isang bagay, habang ang marinig ito ay ibang bagay. Magiging sobrang boring kung ang isang mag-asawa ay hindi nagsasabi ng anumang sweet nothings sa isa't isa. Paano mo hinarap ang iba pang bagay sa Earth Nightclub? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nakasalubong ko si Chi Tianlin doon, at pumayag akong makipagsugal sa kanya,
kaya tinulungan niya akong harapin ang iba pa, sagot ni Guning. Mayroon kaming 10 round ng pagsusugal, at ang taya ay 100 milyong yuan bawat round. 5 ang draw, at nanalo ako sa 5 pa. Sa kabuuan, nanalo ako ng 500 milyong yuan ngayon. Hindi ba cool? Tumingin si Guning kay Leng Xiaoteng na may pananabik sa kanyang mga mata. Nang makitang nasa sabik si Guning, muling napukaw si Leng Xiaoteng. Kinabukasan, ang balita na sina Tang Yunfan at Tang Haifeng ay sunod-sunod na nahuli sa isang aksidente sa sasakyan at ngayon ay wala pa ring malay ay biglang pumunta sa ibang bansa. At ito ay naghagis ng bomba sa merkado ng sabay-sabay. Nakaramdam din ng kaba ang staff ng Tangwang Group. Maaaring narinig ng maraming tao ang nangyari kay Tang Haifeng, ngunit kakaunti ang nakakaalam na nasa panganib din si Tang Yunfan. Ang isang pangkat na walang pinuno ay mahuhulog sa gulo sa madaling panahon. Malinaw na alam ni Guning na ang utak sa likod ng problema sa pagtagas ay muling kikilos. Sa pagharap sa krisis, ang Tangwang Group ay nagsagawa ng isa pang kagyat na pagpupulong sa mga lupon ng mga direktor. Sino ang nagpakalat ng balita sa ibang bansa? Kahit na si Tang Yunhang ay makialam sa negosyo ng kumpanya, siya ay mamumukod tangi kapag ito ay isang emergency. Ang mga direktor na iyon ay nakakaramdam ng stress sa sandaling ito. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan ito. Yunhang, alam kong naghihinala ka na sa atin ang nagpakalat ng balita sa ibang bansa, pero huwag mong kalimutan na nasasaktan lang tayo. Bukod dito, maraming kalaban ang Tangwang Group sa negosyo. Kahit na ang pamilya Tang ay may mataas na antas ng seguridad, hindi ito ganap na sarado. Kung gusto ng isang tao na malaman ang kanilang confidential na impormasyon, maaari siyang makaisip ng isa o dalawang paraan, sabi ni Tang Demang, na parang hindi siya dapat sisihin. Gayunpaman, gaano man niya ito itanggi, hindi niya maalis ang hinala ni Tang Yunhang. Sa katunayan, sigurado si Tang Yunhang nakasangkot siya dito. Naisip ni Tang Demang na wala silang magagawa tungkol dito hanggat wala silang matibay na patunay, ngunit hindi niya alam na nalantad na talaga siya. Hindi siya nahuli ng pamilya Tang sa ngayon para mahanap ang taong nasa likod niya. Kahit na nawalan ng ugnayan si Tang Demang kay Zhang Yongjian, naisip niya na hindi niya alam ang pamilyang Tang ang tungkol dito dahil wala pa silang ginagawang aksyon. Sumasang-ayon ako, at sa palagay ko ay dapat tayong pumili ng isang kumikilos na tagapangulo ngayon, o iiwan tayo ng mga kawani at mga kasosyo sa negosyo, sabi ni Fu Kaiyo. Sa tingin ko din. Ako rin. Kailangan nating pigilan ang ating mga kaaway sa negosyo mula sa pag-atake sa atin kapag tayo ay nasa isang krisis. Sina Cheng Zhongxing at Wu Boyan ay sumang-ayon kay Tang Demang. Kung gayon, sa palagay ko mas mabuting pumili tayo ng isang kumikilos na tagapangulo sa lalong madaling panahon, sumuko si Tang Jilin sa panggigipit. 5 sa 8 direktor ang sumang-ayon, kaya ang 3 pang iba ay halatang hindi ito maaaring tanggapin. Maaaring makilahok sina Tang Yunhang at Tang Yunrong sa halalan, ngunit mayroon lamang silang karapatang bumoto. Sila kasama ang ika-9 na direktor ay bumoto para kay Tang Jilin. Si Fu Kaiyo, Cheng Zhongxing at Wu Boyan ay bumoto para kay Tang Demang. Nang makita iyon, si Tang Jilin ay hindi na manatiling kalmado. Sinigawan niya sila, Cheng Zhongxing, Wu Boyan, ano ang ibig mong sabihin? Mga ad ng pub future. Wala na ba tayong kalayaang bumoto? Tanong ni Cheng Zhongxing. Ikaw, napatulala si Tang Jilin. Si Tang Yunhang ay may 10% shares, Tang Jilin at Tang Yunrong ay may 5% shares, habang ang ika-9 na direktor ay may 2% shares, na may halagang 22% shares. Si Tang Demang ay may 8% shares, Cheng Zhongxing ay may 6% shares, Fu Kaiyo ay may 5% shares, at Wu Boyan ay may 3% shares, na umabot din sa 22% shares. Tang Yunfan lang ang nagmamay-ari ng 51% shares, at walang ibang makakapagpabago nito. Ang iba pang 5% na pagbabahagi ay nasa merkado. Parehong may hawak na 22% shares sa kabuuan sina Tang Jilin at Tang Demang, kaya nabigo silang mahal ang acting chairman.
Bueno, sa palagay ko hindi tayo maaaring maghalal ng kumikilos na tagapangulo ngayon, sabi ni Kwan Mingkay. Huwag kang magmadali sa conclusion. Mayroon din akong isa pang 1% na bahagi na binili ko mula sa stock market, sabi ni Tang Demang, at kumuha ng isang dokumento. Handang-handa si Tang Demang ngayon, at hindi niya ito madaling isuko. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Tang Demang, ginawa mo na ang lahat. Tinanong siya ni Tang Jilin. Tila nagalit siya dahil inagaw ni Tang Demang ang posisyon na pag-aari niya. Huwag mong ilagay ito nang hindi ka nais-nais. Gusto ko lang iligtas ang kumpanya, sabi ni Tang Demang na parang siya ang bida. Ikaw, galit si Tang Jilin, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, nakarinig sila ng ingay mula sa labas. Anong nangyayari sa labas? Natarante silang lahat. Mga ad ng Pub Future. Ang mga mamamahayag, sabi ni Kwan Mingkay pagkatapos masulyapan ang isang bagong mensahe na natanggap niya. Yung mga reporter. Bakit ngayon lang nagpunta dito ang mga reporter? Sinong nagsabing pumunta sila dito? Sumimangot si Tang Jilin. Si Tang Demang, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Walang alinlangan, siya ang nagsabi sa mga reporter na pumunta rito. Hanggat ipinadala ng mga mamamahayag ang balita, imposibleng baligtarin ng iba ang desisyon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng opisina. Isang binata na nasa early 20s ang pumasok sa loob. Siya ay gwapo, energetic at kahawig ni Tang Jakay, ngunit mayroon siyang hangin ng kapanahunan. Siya ang tiyak na nakatatandang kambal na kapatid ni Tang Jakay, si Tang Jiang. Si Tang Jiang ay bumalik mula sa Bansaway. Nang makita si Tang Jiang, ang grupo ni Tang Yunhang ay hindi na nagulat, dahil ito ang kanilang pagkakaayos. Ang grupo ni Tang Demang, sa kabilang banda, ay napabilog ang kanilang mga mata sa gulat. Bagamat hindi nila pinapansin si Tang Jiang, na napakabata pa at walang karanasan, siya ay isang hadlang sa kanilang paraan kung tutuusin. Sa kanilang pagtataka, bumalik siya mula sa Bansaway ngayon. Paano ito posible? Hindi ba nagpadala si Tang Weiyong ng isang tao upang tiktikan si Tang Jiang? Bakit wala kaming narinig na balita na uuwi na siya? Nagpakita siya sa sandaling ito ng walang kabutihan. Napaisip si Tang Demang, at tama siya. Narinig ko na may meeting sa Board of Directors ngayon, at isang acting chairman ang ihahalal, sabi ni Tang Jiang na may kalmadong mukha. Sa tingin ko ay hindi na kailangan, dahil may pinirmahan si Chairman Yun Fan ng appointment letter. Kung nahuli man siya sa anumang aksidente, ako ang magiging acting chairman. Ano? Hindi makapaniwala si Tang Demang sa kanyang narinig. Totoo iyon. Si Yan Weilan na nakatayo sa likod ni Tang Jiang ay naglabas ng isang dokumento. Ito ang appointment letter na isinulat ni Chairman Yun Fan matagal na ang nakalipas. Patanjin ako. Nagmamadaling humakbang si Tang Demang. Inaasahan niya na ito ay peke, ngunit mayroon ngang sulat kamay ni Tang Yunfan, at ito ay itinakda noong Agosto noong nakaraang taon. Dahil si Tang Jiang ang may appointment letter, siya ang magiging acting chairman ng walang halalan. Si Tang Demang ay labis na ayaw tanggapin ito, ngunit hindi siya nang ahas na tutulan ito. Siya ay hindi isang taong may natatanging kakayahan, at ginawa ang lahat ayon sa utos ni Tang Weiyong. Iba ang sitwasyon ngayon, at wala siyang ideya kung paano ito haharapin. Ang tanging magagawa niya ay sabihin kay Tang Weiyong ang resulta mamaya. Hindi nagtagal ay kumalat ang mga reporter na iyon. Maraming tao ang walang positibong opinyon sa katotohanan na ang gumaganap na chairman ng Tanghuang Group ay isang binata na 20 o higit pa. Ang ibang tao, sa kabilang banda, ay inakala na maraming may kakayahan sa Tanghuang Group, at kahit isang binata ay mapapatakbo ito ng maayos. Bagamat si Tang Jiang ay 22 na, siya ay bata pa lamang sa mga mata ng mga makaranasang manager. Sa totoo lang, hindi pa nakakapagtapos si Tang Jiang sa kanyang kolehiyo. Gayunpaman, si Tang Jiang ay mayroon ng master's degree sa commercial management. Bukod kay Tang Yunfan, si Tang Jiang ang pinakamalaking negosyante sa pamilyang Tang. Walang anak si Tang Yunfan,
kaya pinalaki ng pamilyang Tang si Tang Jiang bilang tagapagmana ng negosyo ng kanilang pamilya. Dahil doon, nagpadala si Tang Weiyong ng isang tao upang tiktikan si Tang Jiang, sa halip na si Tang Jakay. Dahil si Tang Jiang ay itinalaga na maging acting chairman, walang sino man ang makakalaban dito. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang harapin ang maraming hamon sa hinaharap. Sa makatuwid, bagamat nakaupo na si Tang Jiang sa posisyon ng acting chairman, ito ay simula pa lamang. Nang matapos ang pulong, kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa grupo ng negosyo ng pamilya Tang. Sa kabutihang palad, pinalaki ng pamilyang Tang si Tang Jiang bilang tagapagmana ng negosyo ng kanilang pamilya, kaya pamilyar na pamilyar siya dito. Kasabay ng tulong ni Quan Mingkai at Yan Weilan, maayos niyang napangasiwaan ang kumpanya. Ganun pa man, first time niyang maging leader ng isang malaking dominanteng business group kung tutusin, kaya marami siyang dapat matutunan. Si Tang Demang ay bumalik sa kanyang opisina mamaya, at gumamit ng isa pang mobile phone para tawagan si Tang Weiyong. Nang marinig ni Tang Weiyong ang balita, mas nagalit siya kaysa dati, ngunit wala rin siyang magagawa tungkol dito. Alam niya na hindi madaling alisin sa pwesto ang pamilya Tang, na siyang dahilan kung bakit siya ang utak sa likod ng eksena hanggang ngayon. Sa kanyang pagkamangha, tahimik na nakauwi si Tang Jiang nang walang nakakaalam tungkol dito. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking alas sa butas ngayon. Ang mga mata ni Tang Weiyong ay puno ng kasamaan. Naisip niya na si Tang Demang ay maaaring maging acting chairman sa pagkakataong ito, at gagawin nila ang kanilang plano sa mabagal na bilis, ngunit nagkamali siya. Hindi sinabi ni Tang Weiyong kay Tang Demang kung ano ang susunod niyang gagawin, at hindi na rin nagtanong pa si Tang Demang. Sinuportahan ni na Cheng Zhongxing at Wu Boyan si Tang Demang sa pulong. Ngunit hindi sila nag-alala pagkatapos mab-I-go si Tang Demang, dahil naiintindihan ni Quan Mingkai ang dahilan kung bakit nila ito ginawa. May dinukot ang anak ni Cheng Zhongxing at ang anak ni Wu Boyan bago ang pulong, at pinilit silang pumanig kay Tang Demang. Parehong binalak ni na Cheng Zhongxing at Wu Boyan na manatiling neutral sa laban na ito para sa kapangyarihan, ngunit napilitan silang pumili. Hindi nila kailanman pinagdudahan ang kakayahan ng pamilya Tang, kaya sinabi nila kay Quan Mingkai ang lahat. Mga ad ng pub future. Sinabihan sila ni Quan Mingkai na gawin ang ipinagawa sa kanila para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Sinuportahan nila si Tang Demang ngayon, at hindi nila kasalanan kung bakit nabigo si Tang Demang. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap sina Cheng Zhongxing at Wu Boyan ng tawag mula sa kanilang mga anak, at sinabihan silang ligtas na sila pauwi. Pinalaya ng mga abductor na iyon ang kanilang mga anak, hindi dahil mabait sila, kundi dahil mas mabuting umiwas sila sa hindi pagsunod sa gulo ngayon. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Ngayon din ang araw ng muling pagbubukas ng Kamay Beauty Salon sa CTF. Sa simula, ang karamihan sa kanilang mga customer ay ayaw tanggapin ang mga bagong produkto ng skincare, lalo na dahil sila ay bago at kulang sa katanyagan. Gayunpaman, parami ng parami ang umibig sa kanila matapos itong subukan, at ang mga bagong produkto ng skincare ay naging popular. Ang ilang mga customer na nag-atubiling subukan ito ay nagpasya na maghintay hanggang sa matiyak nilang ligtas ang mga bagong produkto ng skincare. Ang nangyari sa Kuzi kahapon ay naulit muli ngayon sa Jade Beauty Jewelry. May kumuha ng jade bracelet na may mababang kalidad sa Jade Beauty Jewelry at sinabing niloko ng Jade Beauty Jewelry ang mga consumer. Ang bracelet ay talagang mukhang medyo katulad sa tunay. Bagamat hindi ito pinaniwalaan ng iba sa tindahan. Ang tao ay may resibo ng Jade, na nagpaisip sa mga tao kung ang Jade Beauty Jewelry ay talagang nagbebenta ng mga peking jade na alahas sa mga mamimili nito. Nasa tindahan din si Guning ngayon, at halatang inis siya. Mga ad ng pub future. Sinabi mo bang binili mo ang bracelet na ito sa aming tindahan? Kahit nagalit si Guning, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha, at nanatiling kalmado. Dahil sa lalaki ang may resibo,
Napatunayan nito na nakabili siya ng bracelet dito, pero ang tunay ay pinalitan niya ng peke. Oo, dito ko binili. Akala ko isa itong high-end na jade bracelet, pero peke pala. Sabi ng medyo may edad na. Ngumisi si Guning at nagtanong, mahusay. Kung binili mo itong jade bracelet dito mismo, sabihin mo sa akin kung sinong tindera ang nagsilbi sa iyo. Ginawa niya. Itinuro ng lalaki ang isang tindera, at tila nahihiya ang tindera. Totoong pinagsilbihan niya ang lalaki. Naunawaan ni Guning na ang lalaki ay bumili ng bracelet dito. Kaya hindi niya sinisisi ang tindera, ngunit sinabi niya, dahil pinagsilbihan kanya, ang kanyang mga fingerprint ay dapat na nasa jade bracelet na ito. Maaari kaming gumawa ng pagpapatunay ng fingerprint upang makita kung ito ay totoo. Nang marinig iyon, bahagyang nataranta ang lalaki, pagkatapos ay kinalma ang sarili. Maraming tao ang nakahawak sa bracelet na ito. Sino ang nakakaalam kung nasa kanya pa rin ito? Aalamin natin pagkatapos ng pagpapatunay ng fingerprint, sabi ni Guning. Nga pala, dahil marami na ang nakahawak sa bracelet na ito, paano ka nakakasigurado na itong bracelet na ito ay pareho sa binili mo dito? Well, napatulala ang lalaki. Hindi niya inaasahan na napakatalino ng dalagang ito. Ang ibang mga tao sa tindahan ay hindi pipi, at napagtanto ang tunay na layunin ng lalaki dahil sa kanyang reaksyon. Eksakto. Bakit ka nag-aatubiling gawin ang pagpapatunay ng fingerprint? Malalaman natin kung totoo o hindi pagkatapos nito. Sa tingin ko tama si Miss Gu. Itong bracelet na ito ay hindi maaaring pareho sa binili niya rito. Nabalitaan ko mula sa aking kaibigan na may isang babae na nagdulot ng kaguluhan sa kuzi sa parehong paraan kahapon. Sinabi niya na ang kuzi facial mask ay nagdulot ng pantal sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nang ahas na subukan ang isang bagong piraso upang makita kung nagsasabi siya ng totoo. Sa tingin ko, dapat sila ay nagseselos sa kasikatan ng kuzi at jade beauty jewelry. Nang marinig iyon, hindi na nagulat si Guning. Ang ibig mo bang sabihin ay maaari silang ipadala ng mga negosyanteng iyon na naiinggit sa jade beauty jewelry? Sa tingin ko ito ay lubos na posible. Anong dirty trick? Hindi ba nila alam na ang boss ng jade beauty jewelry ay may makapangyarihang kaibigan? Nang marinig ang usapan ng mga tao, natakot ang lalaki. Siyempre, hindi kailanman malilinlang ng jade beauty jewelry ang mga mamimili nito, at handa kaming tanggapin ang responsibilidad kung may anumang problema sa kalidad ng aming mga produkto. Gayunpaman, kung may manggahas na manggulo rito, hindi ako natatakot na bayaran siya. Ang boses ni Guning ay kasing lamig ng yelo, at medyo nagbabanta. Sa katunayan, si Guning lamang ang napakalakas. Biglang tumakbo palabas ang lalaki, sakaling mahuli siya ni Guning at parusahan siya. Gayunpaman, hindi nag-abala si Guning na gawin iyon. Napatunayan na ng reaksyon ng lalaki ang lahat, at ang iba ay patuloy na namimili sa tindahan ng jade beauty jewelry. Lahat, para mag-celebrate, each of you can have 20% off basta bibili ka ng alahas dito ngayon. Kung ang bayarin ay lumampas sa 1,000,000 yuan, padadalhan ka namin ng isang piraso ng alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000 yuan. Sabi ni Guning. Siya ay isang napakamapagbigay na amo. Ang isang VIP na miyembro ay maaari lamang magkaroon ng 5% diskwento, ngunit maaari silang magkaroon ng 20% diskwento ngayon. Ito ay isang malaking diskwento sa industriya ng alahas. Tuwang-tuwa ang mga tao sa tindahan nang marinig ang kapana-panabik na balita. Miss Gu, I hope that you can celebrate more in the future para mas marami tayong discount, biro ng isang babae. Mga ad ng Pub Future. Haha, tama, lahat ng iba ay sumang-ayon. Ang isang 20% na diskwento ay maaaring makatipid sa kanila ng higit sa 100,000 yuan pagkatapos ng lahat. Walang problema, nakaramdam din ng saya si Guning kapag nasasabik ang kanyang mga customer. Nang makitang napakasaya ni Guning, masaya rin si Leng Xiaoteng.
Pagkatapos noon, sinabi ni Guning sa babaeng nagbiro lang sa kanya, "Ma'am, napansin kong may acne sa mukha mo. Bakit hindi mo subukan ang isang Kuzi facial mask? Ito ay napaka-epektibo at ligtas." Sinamantala ni Guning ang pagkakataong ito para i-promote ang kanyang mga produkto ng skincare. Talaga. Let me have a try please. Sabay liwanag ng mukha ng babae. Bawat babae ay nagmamalasakit sa kanyang kondisyon sa balat, at ang iba pang mga babaeng customer sa tindahan ay tumingin kay Guning. "Miss Gu, totoo ba ito? Miss Gu, pwede ko rin bang subukan? Kung ito ay talagang epektibo at ligtas, gusto kong bumili ng ilan." Pinag-usapan nila ito at hindi na makapaghintay na makita ang epekto nito ngayon. Iyon mismo ang gustong makita ni Guning. "Ma'am, gusto mo bang tanggalin ang iyong makeup para subukan ang facial mask?" "Syempre hindi," sabi ng babae. Pagkatapos ay ginabayan ni Guning ang babae na naglalakad papunta sa washroom, at ang iba ay naghihintay sa lounge. Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay pumasok sa opisina upang hintayin si Guning, dahil hindi siya komportable na tinatitigan ng mga babaeng iyon sa labas. Mga ad ng Pub Future. Medyo dark yellow ang balat ng babae matapos tanggalin ang makeup. Bagamat inalagaan niyang mabuti ang kanyang balat sa kanyang pang-araw-araw na buhay, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Siya ay isang matandang babae pa rin, kaya ang mga normal na produkto ng skincare ay hindi kasing masama noong siya ay bata pa. Bukod dito, malamang na hindi niya ginamit ang uri ng mga produkto ng pangangalaga sa balat na angkop para sa kanyang uri ng balat. Kahit na ang isang sikat na internasyonal na tatak ay hindi angkop para sa lahat. Ang mga produkto ng skincare ng Kuzi, sa kabilang banda, ay mayroong isang espesyal na sangkap na kung saan ay ang magical power crystal ni Guning. Matapos tanggalin ang makeup, nag-walk out ang babae, at halatang hindi maganda ang kondisyon ng kanyang balat. Pagkatapos, naglabas si Guning ng isang kahon ng facial mask mula sa kanyang backpack sa harap mismo nila. Binuksan niya ito, at tinulungan ang babae na magsuot ng isang piraso. Ang Kuzi ba ay isang bagong brand ng skincare? Hindi ko pa narinig ang tungkol dito dati. Oo, bago ito, at itinatag ko ito, sabi ni Guning. Dahil sa kanyang mabuting katanyagan at reputasyon ngayon, malamang na maniwala ang mga tao sa kanyang mga salita. "Ano? Itinatag mo?" Nang marinig iyon, nagulat silang lahat. Hindi lang Jade Beauty Jewelry and Charm, pati si Kuzi ay na-establish din niya. "Oo, at ako mismo ang gumamit ng tatak na ito. Maaari mong suriin ang aking balat. Wala akong suot na makeup ngayon," sabi ni Guning. Talaga. Nang marinig iyon ay mas nagulat sila. Napansin na nila ang makinis at makintab na balat ni Guning sa simula pa lang, ngunit naisip na lang nila na dapat ay napakahusay niyang mag-ayos ng sarili. Sa kanilang pagtataka, si Guning ay walang suot na anumang pampaganda. Sa pagkakataong iyon, mas inaabangan nilang makita ang epekto ng facial mask. Makalipas ang 1 minuto, tinanggal ng babae ang facial mask sa kanyang mukha. Kapag natanggal na ang facial mask, halatang-halata na nawala ang bahagi ng acne sa mukha niya, at mas naging maliwanag ang balat niya. Jesus, nawala ang kalahati ng acne. Napakamangha. Sa tingin ko ang kanyang balat ay mas maliwanag ngayon. Na-hydrated din ito. Excited din ang babae, sabay tingin sa mukha sa salamin. "Miss Gu, saan ko mabibili itong facial mask?" tanong niya kay Guning. "Gusto ko rin bumili," sabay na sabi ng ibang babae. "Nasa kabisera ang unang direct sale store, at magbubukas kami ng branch sa City B sa loob ng ilang araw. Kung gusto mong bumili ngayon, maaari mong isulat ang iyong mga pangalan at numero, at tatawagan ko sila para ipadala dito sa lalong madaling panahon. Kapag naihatid na ang mga produkto dito, maaari kang pumunta dito upang kunin ang mga ito." "Paano iyon?" tanong ni Guning. "Oo naman." Sumang-ayon silang lahat na may kasabikan. "Mayroon bang iba pang mga produkto ng pangangalaga sa balat bilang karagdagan sa facial mask?" tanong ng isa pang babae.
Ang Kuzi ay nagbibigay ng lahat ng uri ng mga produkto ng skincare. At tiwala ako na ang bawat isa sa kanila ay mas epektibo kaysa sa anumang iba pang mga produkto ng skincare ng parehong uri sa merkado, sabi ni Guning. Lubos kong iminumungkahi na subukan mo muna ito bago mo bayaran ito. Bagaman hindi pa namin nasubukan ang lahat ng mga ito. Nakita namin ang mahusay na epekto ng facial mask, at sa palagay ko ang iba pang mga produkto ay hindi maaaring maging masama, sabi ng isang babae. Sumasang-ayon ako, at nagtitiwala ako kay Miss Go, sabi ng isa pang babae. May side effect ba ito? May nag-aalalang tanong. Ngumiti si Guning. Sa tingin ko mas mabuting subukan mo muna bago mo bilhin. Mayroon akong ilang mga sample sa akin, at maaari mong ibahagi ang mga ito. Kapag naihatid na ang mga produkto dito, maaari ka ring magkaroon ng tseke. Tungkol sa mga presyo, itinakda namin ang mga presyo na kasing taas ng mga sikat na internasyonal na tatak, para mabili mo ang mga ito kung sa tingin mo ay sulit ang mga ito. Kung hindi, maaari mong piliing huwag bilhin ang mga ito. Bahala ka. Sa katunayan, ang mga customer sa tindahang ito ay pawang mayayaman. Kayang-kaya nila ang napakamahal na jade na alahas, kaya walang halaga ang isang set ng mga high-end na produkto ng skincare. Sinabi iyon ni Guning dahil lang sa ayaw niyang pilitin silang bilhin ang mga ito. Well, sa tingin ko kung sila ay epektibo at ligtas, ang mga ito ay nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera. Eksakto. Sumasang-ayon ako. Lahat sila ay nasanay na sa pagbili ng mga sikat na internasyonal na tatak ng skincare, at walang pakialam sa mga presyo. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos bigyan sila ng mga sample, sabay na umalis sina Guning at Leng Xiaoteng. Ang mga babaeng iyon naman ay nanatili sa tindahan na namimili ng mga alahas. Maaari silang magkaroon ng 20% off ngayon pagkatapos ng lahat. Pumunta sila dito para bumili ng alahas. Dahil maaari silang magkaroon ng malaking diskwento ngayon, marami sa kanila ang nagpasya na bumili ng higit pa. Bilang karagdagan, ang ilang mga potensyal na customer ay hindi rin nagdalawang isip na bilhin ang mga alahas dahil sa magandang diskwento. Nang lumabas sila sa tindahan ng alahas, tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning na puno ng pagmamahal. Ang galing mo talaga magnegosyo. Haha, syempre ako. Masayang-masaya si Guning ngayon, at hindi nag-abala na itago ang kanyang pagmamalaki sa kanyang sarili. Nang makita si Guning na sobrang nasasabik, si Leng Xiaoteng ay nakaramdam din ng saya, at may ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling ito, napansin ito ng dalawang babaeng dumaan at natulala sa kanyang nakakaakit na ngiti. Wow, ang gwapo niya. Pakiramdam ko ay kinilig ako ngayon. Sabay-sabay na lumingon si Guning kay Leng Xiaoteng, pagkatapos ay sinabi, huwag kang ngumiti. Ang mga babae ay hindi maaaring umusad ng isang hakbang dahil sa iyo. Nang marinig iyon, walang pagkaantala si Leng Xiaoteng. Pangako, ngingiti lang ako sa harap mo, sabi ni Leng Xiaoteng. Malaki, nasiyahan si Guning. Nang nasa sasakyan na sila, nagtanong si Leng Xiaoteng, saan tayo susunod? Sa ospital, sabi ni Guning. Walang problema. Ini-start ni Leng Xiaoteng ang sasakyan, umalis papuntang ospital. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa ospital. Mga ad ng Pub Future. Habang papunta sila sa ward, nakasalubong ni Guning ang mga mata ng isang babae nang maglakad sila papunta sa isa't isa. Ang babae ay tila nagulat sa una, pagkatapos ay galit na nagpapakita ng matinding puot. Hindi maintindihan ni Guning kung bakit pinandilatan siya ng babae at kumunot ang noo, dahil hindi pa niya nakilala ang babae. Hindi rin nasisiyahan si Leng Xiaoteng, at binigyan ng malamig na tingin ang babae, na ikinatakot ng babae, at iniwas niya kaagad ang kanyang mukha. Hindi siya nang ahas na salubungin ang mga mata ni Leng Xiaoteng. Hindi siya pinansin ni Guning, at dinaanan siya ni Leng Xiaoteng. Ang babaeng ito ay si Lu Chuting. Pinandilatan niya si Guning nang may matinding puot dahil kay Feng Zukan. Iniisip ang mga salita ni Liu Xinqi at ang babala ni Feng Pinghui, wala siyang lakas ng loob na sampelan si Guning.
Sa totoo lang, kahit na gusto niyang bayaran si Guning, tiyak na mabibigo siya at hindi niya kayang tiisin ang mga kahihinatnan nito. Speaking of Pangzukan, mas malala ang kalagayan niya ngayon, dahil nahirapan siya sa pag-withdraw at napunit ang mga sugat sa mukha, na nagdulot ng maraming pagdurugo. Pinahirapan nitong si Pangzukan ng higit kaysa dati, at pakiramdam niya ay namamatay na siya. Sa huli, kinailangan ni Fang Pingwei na magpadala ng isang tao para bumili ng ilang gamot mula sa Earth Nightclub para siya ay kumalma. Narinig na ni Guning ang balita na nakabalik na si Tang Jiayang, ngunit hindi na siya nakilala hanggang sa nagsama-sama sila sa ospital bandang alas 6 ng gabi. Narinig din ni Tang Jiayang si Guning at nakita ang kanyang larawan. Sobrang hinangaan niya ito at sabik na makilala siya ng personal. Sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong magkita. Hoy, Jiayang, kanina pa. Mas malakas ka ngayon. Gusto mo bang magkaroon ng kompetisyon? Si Cao Wenshin ay nasa ospital bago si Tang Jiayang, kaya naglakad siya papunta sa kanya nang magpakita ito, na parang makikipag-away sa kanya. Sumimangot si Tang Jiayang at umatras ng isang hakbang. Nabalitaan ko kay Jackay na tumigil ka na sa pambubuli sa kanya. Ano, may balak ka bang i-bully ako ngayon? Halata na hindi niya kayang talunin si Cao Wenshin sa isang laban. Iyan ay dahil mayroon akong isang katulong na maaaring talunin siya. Sabi ni Tang Jackay na may pagmamalaki. Pumunta siya rito kasama si Tang Jiayang. Isa kang duwag, at humingi ka ng tulong sa isang babae. Tinuya siya ni Cao Wenshin. Ikaw, galit si Tang Jackay, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Tara, batukan mo ako kung naiinis ka. Nasiyahan si Cao Wenshin sa pakiramdam ng galit si Tang Jackay ngunit hindi siya nang ahas na makipaglaban sa kanya. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Hindi na kayo mga bata, sabi ni Cao Ruawa at pinuna si Cao Wenshin. Nagpout si Cao Wenshin, at itinikom ang kanyang bibig. Lamusong sa kailaliman ng Nove Euro LSN, kung saan naninirahan ang impormasyon. Pagkatapos noon, binati ni Tang Jiayang ang nakatatandang henerasyon bago ang kanyang paningin ay sinasaktan kay Guning. Hi, ikinagalak kitang makilala, ako si Tang Jiayang. Isa siyang mature stable na binata, kaya hindi siya masyadong nagpakita ng excitement sa kanyang mukha. Ikinagalak din kitang makilala, ako si Guning. Ngumiti si Guning at nakipagkamay sa kanya. Pareho silang nakarinig ng tungkol sa isa't isa tanghali, kaya hindi na kailangan pang magpakilala sa isa't isa. At ito ay, tumingin si Tang Jiayang kay Leng Xiaoteng na nakatayo sa likod ni Guning. Oh, ito ang aking kasintahan, si Leng Xiaoteng, sabi ni Guning. Ikinagagalak na makita ka, Mr. Leng. Hindi na nagulat si Tang Jiayang na may kasintahan na si Guning sa murang edad. Ikinagagalak na makita ka, sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-usap tungkol sa negosyo. Ang utak sa likod ng Pakana ay dapat makaramdam ng pananakot dahil si Jiayang ay bumalik ngayon, kaya Jiayang ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon sa mga araw na ito. Yunhang, magpadala ng dalawa sa pinakamahuhusay na bodyguard para protektahan si Jiayang, sabi ni Tang Haifeng. Oo naman, sagot ni Tang Yunhang. Naglabas si Guning ng isang bote ng porselana sa oras na ito, at may 3 power crystal sa loob. Ibinigay niya ito kay Tang Jiayang. Dalhin mo itong gamot. Kung nasugatan ka, uminom ng tableta kaagad. Salamat. Kinuha ito ni Tang Jiayang nang walang pag-aalinlangan. Dahil marami na siyang narinig tungkol kay Guning at alam niyang mayroon itong mahiwagang gamot at ang kanyang lolo ay gumaling nito. Hindi sila nagtagal sa ward, at bumalik sa bahay ng pamilya Tang mamaya. Sa CTF, sa wakas ay nahuli ng pulisya ang lalaking gumahasa kay Lin Liwan pagkatapos ng 2 araw ng paghahanap at pagsisiyasat, pagkatapos ay dinala siya sa korte. Ang isang rapist ay karaniwang nakakulong ng higit sa 3 taon. At wala pang 10 taon, ngunit ang lalaki ang magkakaroon ng pinakamabigat na sentensya dahil si Lin Liwan ay kamag-anak ni Guning. Mga ad ng pub future. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsisiyasat,
nalaman ng pulisya na ang lalaki ay nabilanggo ng isang beses dahil sa parehong krimen, at hindi siya umalis sa bilangguan hanggang noong nakaraang taon. Dahil sa dati niyang pag-uugali, naniniwala ang pulisya na siya ay nakagawa rin ng iba pang mga krimen. Napag-alaman na 2 beses niyang ginawa ang krimen ng panggagahasa sa loob ng taong ito, kaya't makukulong siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ni Gu Qinxiang kay Gu Qingyan kung ano ang nangyari kay Lin Liwan, ngunit hindi niya sinabi sa kanya na si Lin Liwan ay ginahasa. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Hindi rin nag-abroad ang nangyari kay Lin Liwan. Dagdag pa sa kanila, tanging ang mga pulis sa himpilan ng pulisya ang nakakaalam nito. Nang marinig ni Gu Qingyan ang kakilakilabot na balita na si Lin Liwan ay may problema sa pag-iisip ngayon, humiling siya ng umalis, at umuwi ng walang pagkaantala. Sa bahay ng pamilya Tang, sinabihan na ng housekeeper ang mga nagluluto na maghanda ng hapunan. Bagamat tinanggap ni Tang Yunfan ang katotohanan na si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning, hindi pa rin niya alam kung paano ito pakikisamahan, lalo na kapag wala si Guman at hindi niya alam kung sino ang makakausap niya. Sa mga nakalipas na taon, si Tang Yunfan ay nakipag-usap sa kanyang pamilya, at hindi rin sila nagbabahagi ng maraming karaniwang paksa. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Tang Yunfan si Leng Xiaoteng, marunong ka bang laruin ang Xiangqi, isa? Oo naman, sabi ni Leng Xiaoteng. Halika, makipaglaro sa akin, sabi ni Tang Yunfan. Walang problema, sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Si Tang Yunfan ang kanyang magiging biyenan, at hindi siya nang ahas na tanggihan siya. Noong nasa laro sila, si Tang Yunfan ay hindi nakatutok dito, at nakagawa ng maraming pagkakamali, ngunit hindi ito itinuro ni Leng Xiaoteng, hindi nagreklamo, dahil nilalaro lang nila ito para masaya. Ang magandang ugali ni Leng Xiaoteng ay ikinalugod ni Tang Yunfan, at pinabayaan niya ito pagkatapos ng 2 round. Nanatili sila ng ilang sandali, pagkatapos ay umalis kasama si Cao Wenxin. Noong gabing iyon, sina Guning at Leng Xiaoteng ay nag-ehersisyo, gaya ng dati bago sila nakatulog ng magkasama. Mga ad ng Pub Future. Bumalik si Guman sa CTB kinabukasan pagkatapos ng pagbubukas ng beauty salon, dahil parehong nasa CTB sina Guning at Tang Yunfan, at namiss niya sila. Sa kabilang banda, kinailangan ni Leng Xiaoteng na umalis para harapin ang isang bagay noong umagang iyon. Bagamat ayaw niyang iwan si Guning, kailangan niyang gawin iyon. Bukod doon, darating si Zhuo Jiangqui sa CTB sa hapon iyon. Tinawag ni Chi Tianlin si Guning sa tanghali at sinabihang magkita tayo sa parehong silid sa Earth Nightclub mamayang alas 8 ng gabi. Dumating si Guman sa airport ng CTB bandang 12:30 PM, at pinuntahan siya ni Guning. Pagkatapos noon, sabay silang kumain habang hinatid ni Guning si Guman sa bahay ng pamilyang Tang. Sinabi ni Guman kay Guning ang pinagdaanan ni Lin Liwan nitong mga nakaraang araw. Nagulat si Guning, ngunit walang anumang simpatiya sa kanya. Si Lin Liwan ay hindi isang taong mahalaga sa kanyang buhay, at si Guman ay naging mabait kay Lin Liwan. Kung naroon si Guning, hindi niya pinansin si Lin Liwan. Walang intensyon si Guman na maawa si Guning kay Lin Liwan, sinabi niya lang kay Guning ang kwento. Pagkatapos ng tanghalian, hinatid ni Guning si Guman sa bahay ng pamilyang Tang. Isang abalang araw para kay Guning ngayon, at natanggap niya ang tawag ni Kay nang dumating sila. Sinabi sa kanya ni Kay na nakahanap siya ng sikreto tungkol kay Tang Demang. Si Tang Demang ay nakapunta sa isang bahay maraming araw na ang nakalipas. Ang bahay ay nasa ilalim ng pangalan ng isang babae na tinatawag na Tang Xinru, at si Tang Xinru ay nagpakita sa pagbubukas ng seremonya ng Jade Beauty Jewelry. Pagkatapos, nagpadala si Kay ng email kay Guning. Tiningnan ni Guning ang email ng sabay-sabay sa kanyang telepono. Si Tang Xinru ay 24 na taong gulang sa taong ito at nagtapos sa Bansaway ilang taon na ang nakalipas. Ang kanyang major ay Business Administration. Pagkatapos ng graduation,
umuwi si Tang Xinru at ngayon ay nagtatrabaho sa departamento ng pananalapi ng Tangwang Group. Pagkatapos basahin iyon, napakalinaw ni Guning na nag-apply si Tang Xinru ng trabaho sa Tangwang Group para sa isang tiyak na layunin. Dahil nakipag-ugnayan na si Tang Demang kay Tang Xinru, ano ang kanilang relasyon? Ipinakita ng dokumento na si Tang Xinru ay isang ulila at inampon ng isang babae sa Bansaway, ngunit malinaw na may koneksyon sa pagitan ni Tang Demang at Tang Xinru. Naisip ni Guning na maaaring si Tang Xinru ang mahal na anak ni Tang Demang o maaari silang maging kamag-anak. Posible rin na magkatrabaho lang sila para sa isang layunin. Si Guning, gayunpaman, ay naniniwala na si Tang Xinru ay hindi ang utak, ngunit isang pawn lamang. Nalaman din ni Kay na mayroong 2 numero ng telepono sa ilalim ng ID card ni Tang Xinru, at ang 2 numero ng telepono ay madalas na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Halatang may ibang tao na gumagamit ng ibang numero ng telepono. Nang makita iyon, naghinala si Guning na maaaring gamitin ng mastermind ang ibang numero ng telepono sa ilalim ng ID card ni Tang Xinru. Ano man ang mangyari, dahil nalantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Tang Xinru, kinailangan ni Guning na sabihin kay Quan Mingkay ngayon din at hayaan siyang humawak nito. Kaya naman, agad niyang tinawagan si Quan Mingkay. Lady Ning, maaari ba akong tumulong? Tanong ni Quan Mingkay. Isang kaibigan ng isip ang nagbabantay kay Tang Demang, at alam niyang bumisita si Tang Demang sa isang bahay ilang araw na ang nakalipas. Ang may-ari ng bahay ay si Tang Xinru, na nagtatrabaho sa departamento ng pananalapi ng Tangwang Group, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Quan Mingkay, ngunit hindi masyadong nagulat. Alam niyang maraming katulong si Tang Demang sa Tangwang Group na isang malaking kumpanya, ngunit nagulat pa rin siya nang malaman niyang may relasyon si Tang Xinru sa mastermind. Dahil alam na niya ito ngayon, kailangan niyang magsagawa ng investigasyon. Ang Departamento ng Pananalapi ay isang pangunahing departamento ng isang kumpanya pagkatapos ng lahat. Nang halos 6 p.m., pumunta si Yuzi sa Fengxiang Shopping Mall. Bihira siyang pumunta sa tindahan sa mga araw na ito, at ginugol ang karamihan sa kanyang oras sa pabrika upang magdisenyo at gumawa ng mga gown. Mayroong 2 paraan ng paggawa ng mga gown. Ang isa ay ginawa sa pamamagitan ng makina, at ang isa ay yari sa kamay. Ang mga handmade na gown ay kasalukuyang ginawa ni Yuzi, at ang mga ito ay ilang beses na mas mahal kaysa sa mga gawa ng makina. Ilang sandali lang bago gumawa ng gown ng isang makina, ngunit tumagal ng maraming araw para gumawa ng gown gamit ang kamay. Sa sandaling ito, patuloy na nakikipag-ugnayan si Yang Ziqian kay Yuzi, at minsan ay kumakain sila at nanonood ng pelikula ng magkasama. May magandang impresyon si Yuzi kay Yang Ziqian, kaya handa siyang makipagkita sa kanya kapag malaya na siya. Sa pagkakataong ito, pumunta rin siya rito para makilala si Yang Ziqian. Nakabili na Yuzi ng puting BMW na hindi si 700,000 yuan. Pinart niya ang kanyang sasakyan, saka pumasok sa shopping mall. Gayunpaman, biglang lumitaw si Lin Tianyo at pinigilan siya. Sumimangot si Yuzi at isang dampi ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinansin, at sinubukang lumayo. Gayunpaman, hinawakan ni Lin Tianyo ang kanyang palso. Mga ad ng pub future. Bitawan mo ako. Nagpumigla si Yuzi, ngunit nabigong maalis ang kanyang kamay. Pinandilatan siya nito. Lin Tianyo, ano ang gusto mo? Nililigawan mo ba si Yang Ziqian? Si Lin Tianyo ay nagsuot ng malisyosong ekspresyon at tinanong si Yuzi, na parang nagtataksil sa kanya. Nagalit si Yuzi at nginisyan, it's none of your business. Akin ka, kaya negosyo ko ito. Sabi ni Lin Tianyo, at hinigpitan ang kanyang kamay sa palso ni Yuzi. Si Yuzi, sa sandaling ito, ay napansin ang kanyang abnormal na reaksyon. Naisip niya na baka nababaliw na si Lin Tianyo, dahil mahigit 1 taon na silang hiwalay. Lin Tianyo, wala akong relasyon sa iyo, kaya bitawan mo na ako ngayon din. Muling nagpumigla si Yuzi. Yuzi, paano mo ako masasaktan ng ganito?
Nangako na ako habang buhay kitang tatratuhan ng mabuti. Bakit mo pa ako tatanggihan? Sabi ni Lin Tianyo na may malungkot na mukha, na parang siya ang biktima. Vas. Lin Tianyo, sino ka sa tingin mo? Naiinis lang ako sa tuwing nakikita-kita, sabi ni Yuzi. Bitawan mo ako ngayon, o tatawag ako ng pulis. Nawalan ng pasensya si Yuzi. Nang marinig iyon, biglang lumapit si Lin Tianyo kay Yuzi, na ikinatakot niya. Lin Tianyo, huminto ka dyan. Bitawan mo ako. Ang sigaw ni Yuzi ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kanilang paligid. Nang makita ang isang babae na nahuli ng isang lalaki, maraming tao ang lumakad pasulong, sinusubukang tulungan si Yuzi palabas. Gayunpaman, si Lin Tianyo ay naglabas ng kutsilyo sa maikling panahon, at idiniin ito sa leeg ni Yuzi. Sa sobrang takot ni Yuzi ay halos hindi na siya makagalaw. Huwag kang lalapit at papatayin ko siya. Sigaw ni Lin Tianyo sa karamihan. Sa kanilang pagkamangha, ang lalaki ay naglakas loob na gumamit ng kutsilyo upang takutin ang isang babae sa isang pangkaraniwang lugar. Mga ad ng Pub Future. Jesus, baliw ba siya? Ito ay isang pangkaraniwang lugar. Sa tingin ko ay makukulong siya. Ito ba ay isang krimen ng pagnanasa? Tumigil ka sa pag-uusap. Kailangan ng babae ng tulong. Tumawag tayo ng pulis. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Pagkatapos noon, may tumawag ng pulis. Si Lin Tianyo, gayunpaman, ay hindi pinansin ang mga tao, ngunit nanatiling nakatitig ng diretso kay Yuzi na may isang pare ng duguan na mga mata. Yuzi, kapag hindi ka bumalik sa akin, papatayin kita. Hayaan mo muna ako. Hindi nang ahas si Yuzi na inisin ni Lin Tianyo, kung sakaling mapatay niya ito kapag nawalan siya ng kontrol sa sarili. Hindi, kung hindi ka pumayag na makipagbalikan sa akin, hindi kita papakawalan. Nagbanta si Lin Tianyo. Sure, pumayag ako. Gusto lang ni Yuzi na iligtas ang kanyang buhay ngayon at pakalmayan siya. Talaga? Seryoso ka dyan? Nagsisinungaling ka ba sakin? Hindi naniwala si Lin Tianyo. Sinadya ko, sabi ni Yuzi. Patunayan mo, sabi ni Lin Tianyo. Paano? Hindi alam ni Yuzi ang gagawin. Pakiramdam niya ay walang magawa ngayon. Hindi ko rin alam. Kumunat ang noo ni Lin Tianyo. Hindi niya alam kung paano patunayan ni Yuzi ang pagmamahal niya sa kanya, dahil hindi niya namamalayan na naniniwala siya na kinasusuklaman pa rin siya ni Yuzi. Sa makatuwid, kahit na gumawa si Yuzi ng paraan para patunayan ito, hindi rin siya maniniwala. Nawalan ng pag-asa si Yuzi. Sa kabutihang palad, ang istasyon ng pulisya ay napakalapit sa Fengshan Shopping Mall, kaya ang mga pulis ay dumating sa pinangyarihan sa loob ng 2 minuto. Nang makita ang pulis, natakot si Lin Tianyo, at nanginginig ang kutsilyo sa kanyang kamay at tinaga ang leeg ni Yuzi. Bagamat hindi malalim ang hiwa, napasigaw si Yuzi sa sakit, at ang pulis ay hindi nang ahas na sumulong. Tumigil ka dyan. Huwag kang lalapit. Nawalan ng kontrol si Lin Tianyo sa kanyang sarili at sumigaw sa galit. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa kutsilyo, at malaki ang posibilidad na hiwain niyang muli ang leeg ni Yuzi. Hayaan mo na siya. Alam mo ba na maaari kang makulong? Sabi ng isang pulis kay Lin Tianyo. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Lin Tianyo. F***sick off, kayong lahat. F***sick off. It's none of your business. Sa sandaling ito, dumating din si Yang Ziqian, at nakita niya na si Yuzi ay pinagbantaan ni Lin Tianyo. Kinabahan siya at nagalit nang mapansin ang dugo at hiwa sa leeg ni Yuzi. Pinilit niyang punatin si Lin Tianyo, ngunit kinalma ang sarili sa pagsisikap na makaisip ng paraan para iligtas si Yuzi. Si Yuzi ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon ngayon, dahil ang kutsilyo ay idiniin mismo sa kanyang leeg. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ng pulis. Gusto ko siyang makasama. Tinitigan ni Lin Tianyo si Yuzi sa kanyang mga mata na puno ng pagnanais na angkinan.
Dahil gusto mo siyang makasama, bakit mo siya sinasaktan? Hindi ba dapat protektahan mo siya? Tanong ng pulis sa kanya. 3. Tumanggi siyang sumama sa akin. Sumigaw si Lin Tianyo sa galit at kalungkutan. Si Yang Ziqian ay naglingkod sa hukbo at ngayon ay kasali sa puwersa ng pulisya, kaya alam niya ang maraming kasanayan sa pakikipaglaban. Habang ang pulis ay nakikipag-usap kay Lin Tianyo, si Yang Ziqian ay lihim na lumipat sa likuran ni Lin Tianyo kung saan hindi niya ito makita. At short notice, sumugod siya. Palabas. Mga ad ng Pub Future. Nang makita iyon, nagulat ang lahat. Gayunpaman, bago pa sila makabulalas, si Yang Ziqian ay nakatayo sa likod ni Lin Tianyo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Lin Tianyo na nakahawak sa kutsilyo, at hinawakan ang isa niyang kamay na nasa balikat ni Yuzi. Sa dalawang malinaw na tunog, na-dislocate ang mga pulso ni Lin Tianyo at tuluyang naalis ni Yuzi ang kanyang kontrol. Sabay-sabay na tumakbo ang mga pulis sa kanila. Inalalayan ng ilan si Yuzi na tumayo, habang ang iba ay nahuli si Lin Tianyo. Matapos mahuli ng pulis si Lin Tianyo, lumapit si Yang Ziqian kay Yuzi at sinabing may pag-aalala, hayaan mong dalhin kita sa ospital. Salamat, sabi ni Yuzi. Dahil sa sitwasyon. Kinailangan ng pulis ang kanilang oral confession, ngunit halata na kailangan ni Yuzi na gamutin sa lalong madaling panahon, kaya isang pulis ang ipinadala upang sundan sila sa ospital. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Yang Ziqian. Kinuha niya ang kanyang police officer certificate at sinabing, ako ay isang pulis, dadalhin ko siya sa police station mamaya. Oh, Lord Yang. Gawin mo. Nang makita ang paglabas ng opisyal ng pulisya ni Yang Ziqian, agad siyang nakilala ng pulis at sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon, binuhat ni Yang Ziqian si Yuzi sa kanyang mga bisig, na medyo natakot sa kanya, at namula siya kaagad. Kaya ko namang maglakad. Nasugatan ka ngayon, sabi ni Yang Ziqian. Ako, may gustong sabihin pa si Yuzi, ngunit nauna nang naglakad si Yang Ziqian. Medyo hindi mapalagay si Yuzi sa mga bisig ni Yang Ziqian, at hindi naglakas loob na salubungin ang kanyang mga mata. Namutla ang mukha niya sa takot noon, at ngayon ay parang mas malala pa siya pagkatapos mamula ang mukha niya. Mga ad ng Pub Future. Sobrang sakit ba? Lalong nag-alala si Yang Ziqian. Hindi, ayos lang. Itinanggi ito ni Yuzi. Sa katunayan, hindi malalim ang hiwa, at kaunting dugo lang ang nawala sa kanya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Masyado na akong late, sinisi ni Yang Ziqian ang sarili. Bagamat magkaibigan lang sila ni Yuzi, sineseryoso niya ang kanilang relasyon, kaya naisip niya na tungkulin niyang protektahan ito ng mabuti. Kaya naman, sinisisi niya ang sarili niya ngayon dahil nabigo siyang gawin iyon. Hindi mo kasalanan, sabi ni Yuzi. Si Lin Tianyo ang dapat sisihin. Hindi na nagsalita pa si Yang Ziqian, ngunit nanumpa sa kanyang sarili na hindi na siya papayag na saktan muli ng iba si Yuzi mula ngayon. Sina Yang Ziqian at Yuzi ay pumunta sa ospital, at si Lin Tianyo ay dinala sa istasyon ng pulisya. Dahil sa ginawa niya ngayon, napahamak siya sa kulungan. Ipinaalam ng pulisya ang pamilya ni Lin Tianyo nang dalhin siya sa himpilan ng pulisya. Natakot ang ama ni Lin Tianyo nang marinig niya ang nakakagulat na balita. Hindi niya lubos maisip na labag sa batas ang kanyang anak. Gayunpaman, mayroon lamang siyang isang anak na lalaki, at hindi alam kung ano ang gagawin kung ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki ay maikulong. Anong nangyari? Tanong ni Mrs. Lin sa asawa matapos makita ang hindi pangkaraniwang reaksyon nito. Si Tianyo ay inaresto ng pulisya dahil gumamit siya ng kutsilyo upang takutin ang isang babae sa isang pampublikong lugar, sabi ng ama ni Lin Tianyo. Ano? Nagulat si Mrs. Lin, at nahulog sa sofa. Imposible. Hindi ako naniniwala na gagawin iyon ni Tianyo. Hindi makapaniwala o makatanggap si Mrs. Lin, nilabag na ng kanyang anak ang batas, at ikukulong na, nang makulong ang kanyang anak, nasira ang buhay nito. Biglang hinawakan ni Ginang.
Lin ang kamay ng asawa at umiyak, hindi natin hahayaang makulong ang anak natin. Masisira ang buhay niya. Gumawa ng paraan. Pumunta muna tayo sa istasyon ng pulisya, at tingnan kung maaari nating ayusin ito sa labas ng korte, sabi ng ama ni Lin Tianyo. Halatang gusto niyang tulungan ang kanyang anak, ngunit hindi siya isang maimpluwensyang figure, kaya hindi madali para sa kanya na gawin iyon. Parehong kailangang magkasundo ang biktima at ang himpilan ng pulisya kung nais nilang ayusin ito sa labas ng korte. Oo naman, mababayaran natin siya ng mahigit 1,000,000 yuan para dito hanggat hindi niya aidmande si Tianyo, sabi ni Mrs. Lin. Wala siyang pakialam kung magkano ang magagastos nila dito. Hindi rin nila alam na ang babae ay si Yuzi, o malalaman nila na napakahirap para sa kanila na ayusin ito sa labas ng korte. Siyempre, dahil sa karakter ni Mrs. Lin, pipilitin lang niyang pumayag si Yuzi na ayusin ito sa labas ng korte kapag nalaman niyang si Yuzi ang biktima. Hindi nagtagal, ang mga magulang ni Lin Tianyo sa himpilan ng pulisya. Sa sandaling ito, ibinalik ni Lin Tianyo ang kanyang dahilan, at napagtanto na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Hindi alam ng kanyang mga magulang na ang biktima ay si Yuzi hanggang sa nakilala nila ito. Matapos marinig iyon, naramdaman ng mga magulang ni Lin Tianyo na mas mahirap para sa kanila na ayusin ito sa labas ng korte, dahil niloko ni Lin Tianyo si Yuzi noon pa man. Pagkatapos, naisip ni Mrs. Lin na madali rin para sa kanila na lutasin ang problemang ito, dahil si Lin Tianyo ay dating kasintahan ni Yuzi. Dahil maayos na siya ngayon, maaari silang magbayad sa kanya ng kabayaran sa pinsala sa pag-iisip para matapos ang gulo na ito. Si Mrs. Lin ay talagang napakamakasarili at walang hiya. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Yang Zekian, maaaring napatay ni Lin Tianyo si Yuzi. Bagamat hindi ito sinang-ayunan ng ama ni Lin Tianyo. Naniniwala rin siya na dapat silang magkaroon ng magandang pag-uusap ni Yuzi, at umaasa na maaari itong pumayag na ayusin ito sa labas ng korte. Pumunta si Yuzi sa himpilan ng pulisya pagkatapos mataman at tiningnan sa ospital. Minor injury lang iyon, kaya gumaling siya pagkatapos ng ilang araw. Nang makilala ni Yuzi ang mga magulang ni Lin Tianyo sa istasyon ng pulisya, binigyan niya lang sila ng tingin, pagkatapos ay inalis ang kanyang mga mata. Mga ad ng pub future. Si Mrs. Lin, gayunpaman, ay sumugod at sinabi sa mukha ni Yuzi, Yuzi, alam kong nagkamali si Tianyo, ngunit maaari nating ayusin ito sa labas ng korte. Handa kaming bayaran ang bayad sa medikal at kabayaran sa pinsala sa pag-iisip. Ang ugali ni Mrs. Lin ay mayabang gaya ng dati. Ayusin ito sa labas ng korte. Tumingin si Yuzi kay Mrs. Lin. Imposible. Siya mismo ang humingi nito at dapat niyang tiisin ang resulta ng pagkakamaling nagawa niya. Si Yuzi ay hindi duwag, at hinding-hindi niya makakalimutan ang mga nanakit sa kanya. Ikaw, hindi inaasahan ni Mrs. Lin na magiging ganito kay tigas si Yuzi. Sa totoo lang, hindi ito isang sorpresa, dahil ipinakita ni Yuzi ang kanyang galit kay Lin Tianyo ng maraming beses noon, ngunit tumanggap si Mrs. Lin na tanggapin ito. Ginang. Lin, nilabag ni Lin Tianyo ang batas at dapat siyang makulong. Kung ang buhay mo ay nasa panganib, patatawarin mo ba ang taong nagbanta na papatayin ka? Tanong ni Yang Zekian, at medyo na-stress si Mrs. Lin sa sandaling ito. Dahil sinabi iyan ni Yang Zekian, naunawaan ng ama ni Lin Tianyo na wala ng pag-asa na maaari nilang ayusin ito sa labas ng korte. Gayunpaman, si Lin Tianyo ay ang kanyang nag-iisang anak, kaya kailangan niyang gawin ang isang bagay. Yuzi, mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad para sa kakilakilabot na pag-uugali ni Tianyo. Pagkasabi niyan, yumuko ang ama ni Lin Tianyo sa kanya. Siya ay tila tunay na taos-puso, ngunit si Yuzi ay hindi na antig. Si Tianyo ang nag-iisang anak namin, at hindi namin siya nakikitang nakakulong. Mapapatawad mo ba siya sa pagkakataong ito? Sabi ng ama ni Lin Tianyo. Ginoo. Lin,
I think I have already put it clearly, sabi ni Yang Zekian at kumunot ang noo. Sinabi ko na sa iyo na lumabag siya sa batas at dapat makulong. Nang marinig iyon, itinikom ng ama ni Lin Tianyo ang kanyang bibig. Sa katunayan, may pagkakataon na ayusin ito sa labas ng korte hanggat handa si Yuzi na gawin iyon. Mga ad ng pub future. Ginoo Lin, pasensya na. Pinipilit kong harapin ang kasong ito ayon sa batas, sabi ni Yuzi. Sa tingin ko dapat na tayong magbigay ng oral confession ngayon. Pagkatapos nito, pumasok si Yuzi, sinundan ni Yang Zekian. Yuzi, how can you? Ayaw tanggapin ni Mrs. Lin, pero pinigilan siya ng asawa. Tumigil ka, malinaw na niyang inilagay. Ang ama ni Lin Tianyo ay nag-aatubili na tanggapin din ang resulta, ngunit wala na siyang magagawa ngayon. Kailangan ba nating makitang nakakulong si Tianyo? Siya lang ang anak natin. Naluluha si Mrs. Lin. Pare-pareho ang mga magulang sa mundong ito, ngunit dapat bayaran ang lahat ng kanilang ginawa. Tumigil ka na sa pag-iyak. Binatukan siya ng ama ni Lin Tianyo. Huwag mong kakalimutan na nakialam ka sa relasyon nila noon. Sa tingin mo ba magagawa natin ang lahat ng gusto natin dahil lang sa medyo mayaman tayo? Ipinanganak din kaming mahirap, at nagsumikap kami para makuha ang mayroon kami ngayon. Ang ama ni Lin Tianyo ay isang mabuting tao, at hindi siya kailanman nakialam sa mga personal na gawain ni Lin Tianyo. Wala rin siyang panahon para gawin iyon. Gayunpaman, parehong snob ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Itinayo ng ama ni Lin Tianyo ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ganoon din ang ginagawa ni Yuzi. Siya ay naging isang sikat at matagumpay na taga-disenyo mula sa pagiging karaniwang white-collar worker sa pamamagitan ng pagtatrabaho rin ng husto. Napakasikat at kumikita ngayon si Charm, at nagkaroon ito ng malapit na relasyon sa Jade Beauty Jewelry. Kung ganoon, may magandang kinabukasan si Yuzi, at maaaring mas mayaman siya kaysa sa pamilya Lin. Nang marinig ni Lin Tianyo na pinilit ni Yuzi na harapin ang kasong ito ayon sa batas, siya ay nawalan ng pag-asa. Alam niyang sinira niya ang sarili niyang buhay. Pagkatapos magbigay ng oral confession, umalis si Yuzi kasama si Yang Zekian. Kasabay nito, nag-iisang pumunta si Guning sa Earth Nightclub. Hindi pumunta doon si Qiaoya kasama si Guning, dahil hindi alam ni Guning kung kailan siya uuwi, at magiging ligtas si Guman kasama si Qiaoya. Bagamat imposibleng saktan muli ni Feng Zukan si Guman, banta pa rin si Tang Demang. Sa makatuwid, ang pamilya Tang ay isang mapanganib na sitwasyon ngayon. Wala sa kanila ang ganap na ligtas. Bago dumating si Guning, nasa gambling room na sina Chi Tianlin at Zhuo Jiangkui. Si Yu Hao at Cheng Hua ay nakatayo sa likod ni Chi Tianlin, habang ang isang magandang dalagang nasa early 20s ay nakaupo sa tabi ni Zhuo Jiangkui, at may 4 na bodyguard sa kanyang likuran. Si Zhuo Jiangkui ay isang taong nagkalkula na nasa 35 taong gulang. Ang babaeng nasa tabi niya ay ang ika-4 na anak ni He Hongjia, si He Xiyin. Dumating sila ng 7:40 PM, ngunit wala pa rin si Guning noong halos 8 PM na ikinagalit ni He Xiyin. Ginoo. Chi, 5 minuto na lang mula 8 PM. Nasaan ang sugarol mo? Hindi pa ba 8 PM? Sabi ni Chi Tianlin sa mayabang na tono gaya ng dati. Hindi siya nag-abalang sulyap kay He Xiyin, na ikinagalit ni He Xiyin. Si Chi Tianlian ay hindi kailanman nagbigay pansin sa kanya, at halos pagdudahan niya ang kanyang kagandahan kung wala siyang napakaraming tagahanga. Sa palagay ko ay hindi magalang na paghintayin ang iyong mga bisita. Nagtalo si He Xiyin. Hindi siya nagtatrabaho para sa akin, ngunit isa ring kilalang bisita ng Kiringang, sabi ni Chi Tianlin. Hindi niya banibiro si Guning, ngunit nagsasabi siya ng totoo. Sa kanyang mga mata, si Guning ay isang kilalang panauhin. Bagamat hindi siya masyadong pamilyar kay Guning, may isang deal sa pagitan nila. Ang mahiwagang gamot ni Guning ay hindi pangkaraniwan, kaya pinahahalagahan niya ang kanilang relasyon kay Guning.
Mga ad ng Pub Future. Isang marangal na panauhin. Nagulat si Hisiin. Ang pamilya He ay may magandang koneksyon sa Kiringang, ngunit hindi sila tinuring ni Chi Tianlin bilang mga natatanging bisita. Nang 3 minuto na ang layo mula alas 8 ng gabi, pumasok si Guning sa silid. Parehong nakasimangot sina Zuo Jiangkui at Hisiin na nagpakita kay Guning, dahil akala nila isa lang itong ordinaryong dalaga. Gayunpaman, kung kaya niyang pumasok sa loob ng walang pahintulot ng sino man sa sandaling ito, tiyak na siya ang sugarol na sinabi sa kanila ni Chi Tianlin. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Ginoo. Chi, sigurado ka bang sugarol ang babaeng ito? Tanong ni Zuo Jiangkui na halatang hinamak. Tama, sabi ni Chi Tianlin, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Ito ay sa kanyang kalamangan kung sila ay kumuha ng basta-basta si Guning. Halika dito. Ikanaway ni Chi Tianlin ang kanyang kamay kay Guning. Bagamat mukhang mayabang pa rin siya, halatang mas malumanay ang pakikitungo niya kay Guning kaysa sa ginawa niya kay Hisiin. Nakaramdam ng pagkadismaya si Hisiin, dahil hindi pa niya nakita si Chi Tianlin nang magalang na tretuhin ang isang babae. Dahil basta mas maganda ang dalagang ito kaysa sa kanya. Inamin ni Hisiin na si Guning ay talagang kaakit-akit, at siya ay bahagyang nainggit sa kanyang kagandahan, ngunit hindi siya napupuot sa kanya, dahil sila ay mga estranghero lamang. Hindi man lang nabahala si Guning, ngunit lumakad patungo kay Chi Tianlin na may kalmadong mukha, pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Hindi sila ipinakilala ni Chi Tianlin sa isa't isa, ngunit direktang sinabi, magsusugal siya sa iyo sa ngalan ko sa mga susunod na oras. You can set the bets as you want, hindi ako sasali. Bagamat nagpunta rito si Zuo Jiangkui upang makipagsugal kay Chi Tianlin, hindi ito nangangahulugan na kailangang makipaglaro si Chi Tianlin sa kanya ng personal. Kailangan lang nilang sundin ang deal kahit na sino ang natalo sa laro. Walang problema. Sana lang ay hindi mo kami sisihin sa pagsasamantala sa isang munting bata. Tumawa si Zuo Jiangkui. Si Zuo Jiangkui ay nasa paligid ng 35, habang si Guning ay mas bata pa sa 20, kaya siya ay isang maliit na bata sa kanyang paningin. Kinamumuhian ni Zuo Jiangkui si Guning, ngunit handa rin siyang sumugal sa kanya. Labis siyang kumpiyansa na manalo dahil naniniwala siyang kulang sa karanasan si Guning. Pumunta siya dito upang manalo sa laro, at walang pakialam kung ito ay patas o hindi. Mga ad ng Pub Future. Ayoko, sabi ni Chi Tianlin. Hayaan mo muna akong makipag-ikot sa kanya, sabi ni Hisiin. Dahil sobrang nagtiwala si Chi Tianlin kay Guning, determinado siyang talunin si Guning para magkaroon ng malalim na impresyon si Chi Tianlin sa kanya. Siya ay hindi gaanong mas matanda kay Guning, kaya ito ay isang patas na laro sa pagitan nila. Oo naman, sumang-ayon si Zuo Jiangkui. Naniwala siya sa Hisiin. Ang apelyido ko ay siya. Maaari ko bang malaman ang sa iyo? Tanong ni Hisiin na puno ng puot ang boses. Go, sabi ni Guning. Miss Gu, magkano ang kaya mong bayaran? Tanong ni Hisiin. Hanggat kaya mo, sabi ni Guning. Napakayabang niya para mairita si Hisiin. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang kumita ng isang malaking halaga ng pera, kaya, syempre, gagamitin niya ito ng husto. Well, Miss Gu, wala ka talagang pakialam dito dahil ginagamit mo ang pera ni Mr. Chi, sabi ni Hisiin sa isang sarkastikong tono. Naiinggit siya kay Guning, na kayang gumastos ng pera ni Chi Tianlin nang walang limitasyon. Pinatunayan nito na si Guning ay napakahalaga sa puso ni Chi Tianlin. Naisip ni Hisiin na maaaring si Guning ang babae ni Chi Tianlin, sa halip na isang kilalang panauhin. Sa pag-iisip niyan, nabalisa si Hisiin. Hindi siya sigurado kung gusto niya si Chi Tianlin, ngunit nag-aalab ang kanyang pagnanais na mahalin siya nito dahil palagi siyang hindi pinapansin nito. Kumunot ang noo ni Guning at hindi nasisiyahang sinabi, hindi ko ginagamit ang pera niya sa pagsusugal ngayon. Kung gagamitin ko ang pera niya,
Kailangan kong ibahagi sa kanya kung mananalo ako. Ibig sabihin ay ginagamit niya ang sarili niyang pera para makipagsugal sa kanila. Nang marinig iyon, parehong nagulat sina Hisiin at Zuo Jiangkui. Kung si Guning ay gumagamit ng sarili niyang pera, tiyak na napakayaman niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga taya ay karaniwang nagsisimula sa 10 milyong yuan man lang. Hindi alam ni Guning ang kanilang mga patakaran. Naisip ni Hisiin at Zuo Jiangkui. Kung gayon magkano ang angkop para sa taya sa bawat round sa iyong mga mata? Tanong ni Hisiin. Wala akong pakialam. Maaari mong itakda ang taya ayon sa gusto mo, Miss He, sabi ni Guning. Ito ay normal ang tunog, ngunit sa katunayan ay medyo nakakapukaw.